Ngingitim na itong mga nabili kong saging kaya naman gawin na nating banana bread. December 23 no mga araw na to at gabi pa lang sinimulan ko na ang pagbibig. Papamigay ko nga ito sa mga pamilya at kaibigan namin kaya ganito karami ang gagawin natin. Ganitong kulay daw yung pinakamatamis na stage ng saging kaya masarap gawing banana bread. Ito nga at sinimulan ko na sa pagtunaw ng butter. Kung gusto nyo nga ng ingredients, ilalagay ko na lang dyan sa comment section. Pang ilang gawa ko na to pero this time hindi ko siya lalagyan ng cinnamon. 2 bowl ang gamit ko dito at pinaghiwalay ko muna yung wet and dry ingredients. Bale ito at minash ko muna yung saging. Gumamit na lang ako ng mixer since marami-rami itong kailangan kong gawin. Maglalagay din pala tayo dito ng itlog. Alam nyo ba, isa to sa pinakamadaling i-bake at mabilis matutunan. Pang ilang gawa ko na nga ito pero first time ko gumawa ng ganito karami. After naman sa wet ingredients ay dito naman tayo sa dry ingredients. Sasama-samahin lang natin tong all-purpose flour, baking soda, baking powder at salt. Pagkatapos ay pagsasamahin lang natin itong dalawang mixture. Ito naman ay optional pero naglagay ako ng konting chocolate chips. Para hindi na rin kami mahirapan sa paghuhugas, bumili na ako nitong mga lagayan. Ito na yung pinaka-packaging ng banana bread natin kasi meron na tong takip. Nag-spray lang din ako ng oil para hindi naman siya mahirap tanggalin kapag na-bake na. Tapos ilagay na natin ang mixture. 1 cup ang ginamit ko para pantay-pantay ang sukat natin. Nung nakaraang Pasko, brownies naman yung pinamigay namin. Gusto ko sa mga susunod na Pasko ay gagawa pa ako ng mga ganito. Siguro sa mga susunod na Pasko, crinkles naman o kaya cookies para mas madaling gawin. O siya sa pagbe-bake pala nito, isasalang ko lang siya sa oven ng 40 to 50 minutes in 160 degrees Celsius. Habang nakasala nga yung first batch ko, ito at gumawa ko ng pangalawang batch. Hindi ko na alam kung ilang batch nung ginawa ko kasi inabot na ako ng madaling araw. Alam nyo, hindi rin pala biro ang pagbibake kasi kailangan mo itong tutukan. Onting pagkakamali mo lang ay siguradong madadama yung iba lalo na kapag nasalang mo na sa oven. Sobrang busy na namin ng mga araw na to kasi kinabukasan ay 24 na at magpapasko na. Pagdating naman ng 24 ay puro luto naman ang inasikaso ko. Patapos na nga yung unang salang ko at isang oven lang yung ginagamit ko kaya medyo matagal-tagal ito. Itong gas oven ko kasi hindi ko pa nasubukan kahit kailan sa pagbibake ng tinapay. Medyo natatakot din ako kaya pag-aaralan ko sa mga susunod na araw. Naglalagay na nga pala ako ng mga toppings dito at yes, nagugasbo ko ng kamay dyan kasi hindi ko na makita yung mga gloves namin. Chocolate chips at almonds nga pala itong mga nilalagay kong toppings. Ang bilis nga maubos itong banana bread kasi ang sarap i-partner sa kape. Medyo maliit nga lang itong nabili kong lagayan kaya nakakabitin. Alam nyo, ang sarap din pala mag-bake kapag ganitong gabi na kasi sobrang tahimik lang. Patapos na nga pala ako dito at ito na yung mga na-bake natin. Yung iba medyo malamig na kaya nilagyan ko na ng takip. Nag-cut na rin ako ng ribbon para maayos ko na at wala na akong gagawin kinabukasan. Ito na nga yung mga natapos ko at nakatulugan ko na kasi sobrang antok na ako kagabi. Nabot na ako ng madaling araw pero worth it naman.